Etong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Ano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung putang inang Marcoletang ito. Itong malaking matang itong diputang ito na masasabi mo talagang jablo rin katulad ni Kibulok. So ito, panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. May I ask that the short video, Mr. Chair, be shown because that will provide context already. Okay. In that case, Comsec, please. Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birrada Ko. Okay, sa araw po ito ay binabati din po natin maging ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga malhagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birrada Ko. Okay, hindi na po natin patatagalin mga minamahal ko mga kababayan. Gusto ko pong pag-usapan natin ngayon ito po mga naging pahayag po ni Marcoleta na isang membro ng Iglesia ni Manalo. Iglesia ni Manalo na Diablo na nagsasabing Iglesia daw ni Kristo. Alam niyo, pag sinabing Iglesia ni Kristo, alam nito ang katotohanan. At ang tunay na Iglesia ni Kristo, hindi nakikipagkaibigan sa mga taong mapagpanggap. Hindi nakikisama sa mga taong nagpapanggap na si Kristo o makapangyarihan. Alam nyo, dito sa video nito, mapapanood ninyo, masasabi ko po na talagang dahil po sa pera, dahil po sa impluensya, dahil po sa politika, nagagawa niyang babuyin, nagagawa niyang kalimutan yung aral at turo ng Diyos sa kanila. So dito mo rin malalaman na itong si Marcoleta ay talagang demonyo din na katulad po ni Kibuloy. Paano ko nasabi? Mamaya po papaliwanag ko sa inyo kung gaano po kademonyo yung putang inang Marcoletang ito. Itong malaking matang itong diputang ito na masasabi mo talagang jablo rin katulad ni Kibulok. So ito, panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. Mga kababayan, ako po ay humihiling sa inyo na tulungan po ninyo ang buong team ng PDP Laban. Ako po at kasama rin po si Pastor Apollo Kibuloy para lahat po kami ay makarating sa Senado at magawa po namin yung sama-sama naming ipinangako sa inyo, lalo na po yung pagkatama sa maraming mali na nakikita natin sa ating bansa. Salamat po sa inyong lahat at kasihan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat po. Ayun, mga minamahal ko mga kababayan. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, masasabi mo talaga si Raulot gago tong membro ng Iglesia ni Manalo na Diablo eh. Alam ni Marcoleta na nagpapanggap lang na Diyos-Diyosan. Etong si Kibuloy. Alam yan ni Marcoleta. Alam ni Marcoleta na hindi si Kibuloy ang nagmamay-ari ng ating buhay. Alam ni Marcoleta bilang isang membro ng Iglesia ni Cristo, kung siya man talaga Iglesia ni Cristo at hindi Iglesia ni Manalo, alam niya na si Kibuloy ay hindi ang siyang nagmamay-ari ng buong mundo, maging ng ating mga kaluluwa. Pero bakit ini-endorso niya? Bakit ini-endorso niya? Diba? Gumagamit pa siya ng salitang kasihan nawa tayo ng ating makapangyarihang Diyos. Diba? Talagang masasabi mong demonyo yung putang inang Marcoletang ito. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Marcoleta, putang ina mo ka. Tarantado ka. Ha? Hindi ka ba tinuruan ng Iglesia ni Cristo? Hindi mo ba alam ang tunay na aral ng Iglesia ni Cristo? Dimuho ka. Ini-endorso mo yung isang rapist. Ha? Tapos sasabihin ni Demonyo, mas matalino ka kaysa sa kanya, putang ina ninyo. Mga tarantado kayo.
Mga kiki ng ina ninyo. Ha? O, kayo, lalong-lalo ka na, Eduardo Manalo, ikaw mongoloid kang diputa ka. Hindi mo ba tinuro dito sa membro mong si Marcoleta na si Kibuloy ay isang kulto? Na leader ng isang kultong reliyon? Ha? Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa ni Marcoleta? Ini-endorso niya yung isang taong rapist, isang taong namolestya, isang taong walang awa kung bumaboy sa mga kababaihan. Anak naman ng teteng, napaka-desperado mo naman talaga, Marcoleta. Ha? Congressman ka, may pinag-aralan ka, pero siraulo ka. Tarantado ka. Dapat ka lang pagmumurahin kang demonyo ka. Ha? Sarap hampasin ng bangkuyang pagmumukha mong malaking mata mo. Ha? Mga kababayan, ini-endorso, hinihikayat ng isang gagong membro ng Iglesia ni Manalo ang taong bayan na suportahan yung isang manyakis at yung buong team nila PDP wala ng laban. Diba? Ini-endorso ng membro ng Iglesia ni Manalo na sinasabing matalino, puta ka. Mas matalino po sa iyo yung walang pinag-aralan na nag-aararo doon sa bukid. Alam nila na hindi totoong Diyos si Kibuloy. Na dapat hindi bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kapangyarihan sa kanyang gustong maging sa kanyang gustong sa gusto niyang maging senador. Gago! Masasabi mo talaga gago tong Marcoletang ito. Mr. Chair, yung vlogger na yan, ang pangalan niya sa social media is Epifanio Labrador. Hindi ko po siya kilala. Narinig po ninyo kung murahin niya yung aking relihiyon na kinabibilangan. At pati po ako pinagmumura niya, tinawag po niya akong demonyo, lahat. Pero hindi po ako kumikibo. Ang sinasabi ko lang, kung tayo'y talaga ay i-address po natin ang mga ganitong klaseng paninira na mga narratives, ay siguro po pati itong mga ganitong klaseng tao ay may patawag din natin. Ako po, kahit na po ano pang sabihin nila, I will just stay as I am. As transparent and as accountable as I am. Because right now, what we need are people that can probably criticize us to the height of even abusing their rights. Pero ako po, walang problema sa kanila. Ay darating din po ang panahon that these people will be rendered useless. At wala nang maniniwala sa kanila until time will come na masasabi ng tao that they are stupid, useless people and they are simply liars. Tayo po, ang ating role lang basta ayusin lang po natin ang ating pagsisilbi. Kahit ano pong sabihin nila sa atin. Tingnan po niyo yung pagmura nila sa akin. Wala naman po akong hindi ko po nga kilala yan. Kung murahin niya po ako, parang kayo po, narinig po ninyo lahat kung anong pinagsasabi niya. But people, I think, will not believe him. Dahil hindi po ako yun, yung sinasabihan niya. Maraming salamat po, Mr. Chair. That is precisely the objective of this hearing, Representative Marcoleta.